So, ang tawag dito ay rejection therapy. So, ang mindset ko lagi, kapag ginagawa ko tong rejection therapy, ang mindset ko dito is kahit anong mangyari, kaya kong i-handle yung rejection. Hindi ako mamamatay, hindi madedefine nito yung worth ko at yung value ko bilang lalaki. Okay? This will prove to me na rejection does not hurt kung hindi ko pepersonalin at hindi ako attached sa isang specific outcome. So, ang ginagawa ko noon is kapag pupunta ako ng Dunkin Donuts. Bibili ako ng donut, sasabihin ko, pwede bang makahingi ako ng 2 extrang donut? Siyempre, sasabihin ko, ay, hindi po pwede, sir. So, sa akin, okay lang yun. Hindi okay. So, na-reject ako. So, the more na nare-reject ako, the more na mas tumataas yung tolerance ko sa rejection. Okay, for example, sa jeep. Sabi ko, Kuis, pwede bang 1K yung ibayad ko? Pag humindi yung pag humindi yung driver, edi successful yung rejection therapy ko. So gagawa ka ng mga bagay na ikare-reject mo. So dito rin mapapractice din dito yung pag-ask mo. Kasi minsan hindi na tayo nagtatanong o hindi na natin ginagawa yung isang bagay kasi nauunahan tayo agad ng utak natin ng resulta na hindi pa nangyayari. Okay, nag-overthink ka na sa isang bagay na hindi pa nangyayari kaya hindi mo na ginagawa yung isang bagay. In which, making you lose the opportunity. Okay, nauunahan ka na agad ng utak mo. Kaya nagiging passive mode ka na lagi. So in this way, napapractice rin dito on yung pag-take action mo, yung pagiging proactive mo.